Hello, magandang araw po sa ating lahat. Ayon, ito namang muli ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino, si Sir Glenn. Kamusta ang ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao and saan mang sulok ng mundo? Maraming salamat po sa inyo sa ngalan po ng 140,000 subscribers ng ating munting tinig channel. Ako ay nagpapasalamat from the bottom of my heart. So ngayong hapon, kung kayo po ay bago sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at saka mag-subscribe. At kung gusto niyo naman po mag-join sa ating munting tinig community, pwede po ninyong i-click ang join at mamili kayo sa inyong makakayanan. And syempre naman, huwag naman po kalimutan na mag-comment after po na mapanood po ninyo itong ating content. Okay? Sige, ang pag-usapan po natin ngayon ay isa naman po sa napakagandang hakbang ng ating mahal na Pangulo na kung saan po ay binito ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. yung isang panukala ng isang mambabatas na kung saan ay magbibigay ng Filipino citizenship sa isang Chinese businessman na umano'y konektado sa Pogo dahil sa, babala ng mga ahensya sa posible nitong banta sa seguridad ng ating bansa. Kaya nga po sana sa ating mga mambabatas, isipin nyo naman, bago kayo magpakunakala ng batas, siguraduhin nyo naman na hindi po ma-jeopardize o hindi po naman malagay sa alanganin ang national security ng ating bansa. Okay? So ano po ang sabi ng ating mahal na presidente? Sabi niya, I am unable to blindly ignore the alarming and revealing warnings raised by our relevant national agencies that find the subject grantee's character and influence the full of ominous and dark consequences if not of a clear and present danger. Yan po ay pahayag ng ating mahal na Pangulo kaugnay po sa panukala na magbibigay po ng citizenship. Mga kamunting tinig, Chinese po itong bibigyan. Di ba naisip ng mambabatas na sumusulong na mabigyan po ng citizenship? Ako, I am not against sa Chinese in general. Pero naman sa punto na ito, dapat naman, tingnan nyo naman kung malagay po sa alanganin o hindi. Ang dami na po mga espiya ng mga Chinese sa ating bansa. Tingnan mo naman. Isa po dyan ay ang mga grupo ni Alice Guo. Tapos ngayon, ang gusto ninyong bigyan ng citizenship grant ay isang Chinese national na may kinalaman po sa operasyon ng Pogo. Hindi ba kayo nag-iisip? Sa mga mambabatas natin, parang makagawa lang kayo ng mga ganyan. Magkano ba yung kita ninyo? Magkano ba yung kickback nyo? Ano ba yung interest ninyo? Bakit nang mamadali kayo bigyan sila ng full citizenship dito? Kaya nga, maraming salamat sa mahal na presidente dahil ito po ay isang patunay na nakikinig po ang ating mahal na Pangulo sa mga suwestyon ng ating concert agency. Kaya nga po nireject po ng ating mahal na Pangulo ang isang panukala o yung bill na kung saan ay possible na mag-grant ng Filipino citizenship sa isang Chinese businessman na nalilink po sa Pogo. Por Diyos por Santo naman. Por Diyos por Santo naman, mag-ingat naman kayo. Alam naman natin, ang Chinese ay known po sa pagpapadala ng mga espiya sa iba't ibang bahagi ng mundo, hindi lamang po sa Pilipinas. Hindi ba kayo naaalarma dyan? Siyempre, bigyan natin benefit of the doubt. Pero sa punto na ito, may gana pa ba kayo magbigay ng citizenship? May gana pa kayo na magbigay ng citizenship sa isang Chinese national na may link sa Pogo? Pinapasarado nga ng ating mahal na presidente ang operasyon ng Pogo. Dahil dyan po nangyayari ang kriminalidad. 'Di ba? Ang mga illegal na mga activity, ang human rights, pugad ng human trafficking. So mga kamunting tinig, dapat naman mag-isip-isip naman kayo. Mga kamunting tinig natin ng mga mambabatas, mag-isip-isip naman kayo. Kaya nga naalala ko to, parang si Risa Ontiveros lang ata ang hindi pumirma, na mabigyan po ng Filipino citizen grant or grant citizenship, itong Chinese businessman na ito. At least, ayun, nakita po ng ating mahal na presidente, tama po ang ginawa ng ating mahal na Pangulo na wag po bigyan ng Filipino citizenship yung isang businessman
na related po sa Pogo na pinasara po ng ating gobyerno under Marcos administration. Kasi itong Pogo na to, pugad to ng kademonyuhan. Oo nga, nagbibigay ng kita sa ating bansa, pero nakasalalay naman ang seguridad ng ating mga kababayan. At syempre, mga seguridad din ng ibang mga lahi na wala silang choice, kundi sundin itong mga illegal operation na to dahil hawak po sila sa lieg. Hawak po ang kanilang buhay. Kaya kahit alam nila na illegal, wala silang magagawa. Siyempre dahil din sa kahirapan, papatuson nila itong ganitong klaseng mga business. Pero ito po ang isang malinaw na talagang ang ating mahal na presidente ay isinaalang-alang ang seguridad ng ating bansa. Kasi mayroon pa tayong present danger, mayroon pa tayong banta, no? Lalong-lalo na sa pangbubuli po ng China. Lalong-lalo na sa pang-aangkin ng China sa ating teritoryo. At lalong-lalo na po sa mga kaso ng pag-iispiya o pagsaspy ng mga Chinese nationals dito po sa ating bansa. Tingnan ninyo, marami po mga Chinese nationals, lalong-lalo na sa Davao, meron po silang manakuha na mga peke na mga birth certificates. Paano po sila nagkakaroon ng mga certificates? Dahil po sila po ay may pera. Kaya nilang i-bribe yung mga kawawa natin na mga public officials. So ngayon, at least, sa Marcos administration, ay nasawa tayo mga ganito. Tinigil ang operation ng Pogo. Kaya mga kababayan, okay, isa po ito sa magandang hakbang ng ating presidente. Hindi po isinaalang-alang ng Pangulo na, okay, kikita tayo dyan sa Pogo na yan, source of revenue natin yan. But, ang nakasalalay is ang seguridad ng ating bansa at siyempre seguridad ng ating mga kababayan na naaabuso nitong mga Pogo operators na ito. Nababiolate yung kanilang tinatawag na employment employment status. Na kung saan ay pinapasahuran lang sila ng ganito, tsaka syempre nagtatrabaho sila, hindi po legal kundi po illegal. So kahapon po tong balita na to, ayon po sa Presidential Communication Office, na wala pong iba, si Attorney Claire Castro ay ipinahayag po ito na ang Pangulong Bongbong Marcos rejected again a bill seeking to grant citizenship to a Chinese businessman allegedly na hinihinala na may kaugnayan po sa Shattered Philippine Offshore Gaming Operations o yung tinatawag po natin na Pogo. So ayon po yan sa Presidential Communication Undersecretary Attorney Claire Castro. Friday po yan, sinabi po sa atin. Okay? So, good job, Mr. President. Napakagaling mo. Oo, isinaalang-alang mo talaga ang kapakanan ng bayan. Hindi mo hinayaan na mabulag tayo sa mga ganito. So what? Kung businessman siya, linisin niya muna pangalan niya. Okay? At then, patunayan niya na hindi po siya nalilink dito po sa illegal operation ng Pogo. Yung Philippine Offshore Gaming Operators na kung saan naging pugad ng human trafficking, pugad ng mga kriminalidad, pugad ng scam operation. So very, very good, Mr. President, for rejecting that. Hindi ko naintindihan. Sino ba ito nagpanukala na to? So comment down below kung alam po ninyo yung mga mambabatas po natin na nagsusulong ng ganito. Ang tanong, ano ang interes na itong ating mga senador? Anong interest nila na bibigyan po to? Sa kabila talaga ha, sa kabila po ng tinatawag na present danger. Diba? Sa kabila po ng usapin ng national security. May gana pa yung mga mababatas natin magpanukala. So itong pagbito ng ating mahal na presidente, nagawing batas itong pagbibigay ng Filipino citizenship sa isang businessman, this is what we call a decision-making out of political will. May political will ang ating presidente. Political will. Hindi po madali ito, pero tingnan mo, naging matapang, nagiging decisive, naging determinado ang ating mahal na Pangulo. Pag-aralan nyo muna, mga senador. Hindi na basta-basta lang kayo magpaperma sa presidente, gagawa lang kayo ng mga batas dyan. Importante ba ito?
Importante ito na pag nag-grant ninyo ng citizenship ang isang Chinese businessman. Ha? Importante ba to sa ating bansa? Ha? Ang mga Chinese ba, nag-grant ba sila ng Filipino citizenship? I do not know. I don't have any idea kung nag-grant din sila ng Chinese citizenship sa China. For Diyos por santo naman, mag-ingat naman kayo. Mga mahal naming mga mambabatas, ayusin nyo, huwag nyong ilagay sa alanganin ang seguridad ng bansa. Pataka-taka lang kamo ka-suggest. Kadami-daming mga bagay na gawa ninyo ng batas o panukalang batas at ipaperma ninyo sa presidente. Ito pa talaga yung pinagtiisan ninyo ng panahon. Ito yung pinaglaanan ninyo ng inyong talino. Ang magbibigay ng citizenship sa isang Chinese nationals na may relation po sa Pogo. Ano kayo mga senador kayo? Nakakuha kayo ng pera sa Pogo? Minsan nakakabwisit na ba? Minsan nakakainis na. Parang walang kwenta na yung mga pinagagawa ninyo. Idamay nyo pa yung presidente. Alam nyo na gani na yung Pogo, pinasarado na ng gobyerno yan. In-order na ng ating mahal na presidente na itigil na yung kanilang operation. Kahit alam po natin na may mga nag-ooperate pa ng patago. Diba? Based sa mga balita. Pero por Diyos por santo naman, kung hindi pa ibibito ng Pangulo, so ibig sabihin isang businessman from China, gawin yung Pilipino. Hindi nyo naintindihan na link siya sa Pogo. Nag-iimbestiga kayo pagkatapos. Sa bagay, parang si Risa Ontiveros lang man ang nag-iimbestiga. Ng tapat, ng seryoso. O ayan na. Maraming salamat po sa inyo again. Nais ko lamang pong basahin sa inyo ang isang napakagandang balita. Okay, ulitin ko na binito po ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang isang panukalang batas na magbibigay po ng Filipino citizenship sa isang Chinese businessman na umano'y konektado sa Pogo dahil sa babala ng mga ahensya ng gobyerno sa possible nitong banta sa seguridad ng ating bansa. So maraming salamat po. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, si Sir Glenn, ang Munting Tinig ng Ordinaryong Filipino, dito po sa Munting Tinig Channel. Again, kung bago po kayo sa aking channel, huwag naman po kalimutan mag-like, mag-subscribe, mag-share, okay? And huwag kalimutang panuurin ang mga patalastas for economic purposes. Pwede din kayo po mag-share ng inyong mga blessing sa pamamagitan po ng super chat or super sticker or pa-GCash. Sa mga gusto lang, walang pilitan. Okay? Maraming salamat. Have a nice day and God bless everyone. Mabuhay po tayo mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Bye!